Hiling matatag at nakatuon sa ating takbuhin ng pananampalataya ay posible sa pamamagitan ng halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Now, the question is, why is it important and necessary to stay strong and focused in our race of our faith, or of the faith? And how do we stay strong and focused? Apay nga nasisita kami nga kasapulan nga masapol tayo magtalinaed nga nabilag ken dayay naka-focus tayo latta ipanagkita tayo iti panagdalyasat tayo ken iti panagbiag tayo nga na espirituan ken kasatno paano tayo mananatiling matatag at nakatutok sa ating pong takbuhin. Yan po ang ating pong pag-uusapan ngayong umagang ito. Now today, let me share to you 4 wonderful points to stay strong and focus in our journey of faith. 4 na puntos upang sa ganun ay manatili tayong matatag at nakafocus tayo, nakatuon ang ating pong mga mata sa ating pong takbuhin espiritual. 4 po yan. Now, ito po ang pangunang puntos. The motivation and cheers in our journey of faith or in our race of faith. Motivation and cheers. Amin tayo kapsat kasapulan na iti makunkunan nga motivation. Kung natin man, motivation. Then, cheers. Diba no, minum tayo nga, cheers! Magtatiragsak kami no kaya, dati magpaparagsak. So, ang motivasyon at cheers sa ating takbuhin espiritual o sa ating takbuhin ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Motivation. Sa verse 12, sabi po niya dito, kaya nga dahil napapalagiran tayo ng napakaraming saksi. No, basahan tayo gamin iti chapter 11, ket napnapno dayta may panggap iti pamati. Nagdudagita dagi jay patriarchs, dagi sinaunang mananampalataya ni kas kita dagi jay kasapnuda nga namati kini Apo Dios. Ket kasapnuda nga nagtumpal la ta kini Apo Dios sumapay handapay ngammo dayjay mabalin nga mapasamak. And that is faith. Iti pananampalataya kasi is yung you hope for kadagi ni banbanan na hanupay nakikita. Dagi ni banbanan na hanupay nga mabalin nga nang nangeg, mabalin nga dakdapanan. Kasla ko makastoy pamati, usarite ki pamati no pagtutungtungan iti langit. No kunat na mamati kayo nga dati langit. Apit na ng amen kayo. Napantay ka din jayan? Nakita yung ka din di langit? Apit ka rin mamati kayo nga dalangit. Because of faith. Amen. Mamati kayo nga niya Apo Jesus kat adda, existing? Abay, apit ka nag-amen kayo? Because of faith. Hante pinakikita ni Apo Jesus, hante na imatahan ko sa mga natin ni Apo Jesus ni Cruz, ngayon, gapoy ni pamati, na mati tayo, nga dali Apo Jesus, nga natay para niya tayo. That is faith. Namnama ka naging imanbanag, hante pinakikita. Isod ka po na nga, dahito'y pagtutungtungan tinata, nga mensahe ti Apo, ket masapong tayo nga mamuan, tapno, ang talinaad tayo nga sigagagar na nabilag nga agserbi kini Apo Diyos. Isuwati muna nga puntos, tapno sa jay, matalinaad, dayjay, kinabilag tayo, then focus tayo, iti panagdalyasat tayo, kasbay sa mga matiket, motivation and cheers. You must know, we must know, brothers and sisters, nga dagiti umununan nun kada tayo, nga nagtalinaad at ipamati, kat uray pa'y, hindi na nakaidang negat nagtalinaad at inamati, kat ijay at dati reward nga na tanggap ta. We must know and we must believe nga dagito nga patriarchs, dagito nga believers, dagito nga sinaunan nga saints, nga numpay nagbiag dati na dumaduma nga rigat na dumaduma nga perdition iti panagbiag ket adda ta nga sibibilag ta sumusunod kini Apo Jesus ngayon
nagtalinel dar sikod ta at da iti pammatida. Kitiligay nga bana itong bagay nito dahil sa alam po natin na mayroon pong mga taong sinauna na nauna na sa atin, nanatili sila nanampalataya, sila pong magiging motivation po natin. Amen? Motivation po natin na pwede mo naman palang magpuri pa rin kahit na ganito, ganyan, kahit na ganitong mga naranasan ng mga tao noon, ng mga biblical characters, ng mga alam kong mga Kristiyano nang napatay na. Pero nanatili silang may pananampalataya sa Panginoon. So that is our motivation, brothers and sisters, na magpatuloy sa ating pong pananampalataya. Yung mga wala na. At dati malagip yung absat nga isu iti kasalaunay nga kinikita yung ipamati na natayan tayo sa nagbaling inspiration nyo. Isu din nagbaling motivation nyo magtutuloy iti panagserbi. Ada? Naging imununan nga natayan. Nga nabubuyan iti panagbiag na uray may nagridrigan dahil nagtutuloy dalatang namati. Ingganan ipapatay. So they are our motivation. They are our inspiration. Isa nga nagpintas mo kakapsan may panunutin, ilalagay po natin sa ating pong isipan na sa ating pong pagpanaw, di pa naman sana, no? Sa kalooban ng Panginoon, in this time, magiging inspiration po tayo sa mga natira. Amen? Yan po rin po sana isa sa mga focus po natin or ating pong goal. Na kung tayo papano na dito sa ibabaw ng lupa ay magiging inspiration po tayo, motivation po tayo sa mga ibang mananampalataya. O magiging sa mga hindi pa mananampalataya, sila ay magiging mananampalataya sapagkat tayo ay magiging motivation po nila at inspiration po nila sa ating pong pagsisilbi sa Diyos. So yun po una, motivation. Motivation na may mga unang tao, may mga unang Kristiyano na nanatiling mananampalataya even though sila po ay namatay na, ay nagiging influential pa rin sila sa buhay po natin. Abay yung kakapsan. I-cheer na kayo lang kasi di ba nagpamati yun? Nakon ko na agad, sige, kaya mo ka. Pagsubok lang yan kapatid. Kaya mo yan. Sakit lang yan. Problema na yan, meron din solusyon yan. Meron bang nagsasabi sa inyo yan? Na imbes na manglupay-pay ka, mangpahinanaan ka, pero meron kang kapatid sa Panginoon na nasasabi, brother, sister, nandito ako huwag mo kalilimutan yan. Kung may problema, sabihin mo sa akin, huwag lang pera. Pero kung advice, madami ako niya. Okay, lapitan mo lang ako. So we need cheer. Amen? Maganda kung meron po nag-cheer sa atin. Nung magbibuya tayo ng basketball na ikan, di ba? Sino naging basketball players dito Di naling basketball player, volleyball player, nandun kami kada ayam na. Di ba nag-cheer din niya oray no kasila nakanbanlog kayo, sige kag maamlat ta dribble at shoot kung dadumapay oray no sakitan di bagay ng gamutan. Sige. So if there are people who are cheering us, mangtagmutkat iti pa, mang-boost. Amen? Jadi moral tayo. So mga absat mabalit tayo kumaman ka ugalyaan nga i-cheer tayo mamat dagiti pada tayo nga namati. Amen? I-cheer tayo mat. Oray no handa pa yung kasapulan, mabalin tayo nga i-cheer. I appreciate you, kapsan. Tutuloy mo dahi tararamidan. Napintas dahi tararamidan. When? Tutuloy mo tayo may di pa, pilya, napintas dahi ta. Napintas dahi pa nagkakarag. Tutuloy mo ata kapsan. Oray pa nagbasa ti Apo, tisasa ti Apo. Tutuloy mo dahi ta. Keep on. Very good. So when there are people who are cheering us, makatulong po yan upang sa ganun ay mapatatag tayo sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyano. Right or true? Right. Pili yan. Okay, when? Kung they die, no dati motivation tayo, inspiration tayo, no dagi jay mununan nga tao na tayo kanya nga namati, motivation kan inspiration tayo, bintang tapay nga sinibiyag dagi jay para tayo nga namati. They are our cheer leaders. Sabihin mo sa inyong katabi, you are my cheerleader. Ayan. We need someone to cheer us.
Kasapulan tayo makapsat, itimang pagpabilang kinya tayo. So nga lagi kay asawa ka lalaki, share nyo lagi asawa ng babae, kasi naman vice versa, asawa babae, share nyo lagi asawa ng lalaki. Lagi din anak, share nyo nga lagi naganak nyo. Lagi kita kapan-panlog na nga ito, saan nyo may share. Okay? Yun saan, vice versa, lagi kay parents, share naman lagi ang anak da. Kaya tunggal may sa kinyate o sa landan kaya ito kami to, we cheer one another. Amen? Gusto tayo natin may isang parte sa pamilya ni Diyos. Because we are not loners. Antay ang may isa. Nobody is an island. Pasapunan tayo itong dalmaysa. Kamrunaan na natatayo ka kay Kristiyano. That we are all Christians and we cheer one another. That no, one of these days, no, hindi pagatang tiyapo, kaya alaan na tayo, di siyempre, at may isa tayo dito, hindi lugar, ay sagang nakarahan natin. Na no one is left behind. Kasi kumanya, no one is left behind. We cheer one another. So that is our motivation and cheer. That is point number 1. Point number 2 is this. Kunan na dito ay verse 1b. Nandiyo muna natin yung verse 1a. Verse 1b, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayo tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. And point number 2 is the destination and hindrances in our journey of faith or race of faith. Ang patutunguhan at mga sagabal sa ating paglalakbay o race ng ating pong pananampalataya. Yun po yung pangalawang puntos. Siyempre sa ating pong paglalakbay, ang takbuhin meron pong destination. At ang pinaka-destination po natin na dapat po natin puntahan, ginamit po yung salitang dapat. Kasi yun po yung nararapat. Dapat po natin puntahan ay ang kaharian ng Diyos, ang langit. Yun po ang pinaka-goal natin. Amen? Na mapunta sa langit pagkatapos ng buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. Yan po ang destination po natin. Yan po ang rason kung bakit tumatakbo po tayo, naglalakbay po tayo sapagkat doon po ang patungo po natin. At hindi po sa ibang ibayo. Yun po ang ating pong goal. Pero, mga kapatid, meron pong mga balakid. Dagsag-lasag kalapsat at dati mabaling nga manglakod kinya tayo. No apay nga panangsinga, pananglakod. Dahil sa panagdalyasan tayo as may sama namati kakapsan. Anya na ito eh. Kung natin sa tiyapo, tanggalin natin ang anumang balakid. Ano kayong balakid na yun? At ang kasalanan kumakapit sa atin. May mga balakid. May mga bagay sa atin na kung saan ito yung rason kung bakit nagpipigil sa atin sa ating pong paglagong spiritual. May mga bagay na gawain kalit po natin, mga ugali, mga kaisipan, mga ginagawa na kung saan ito po kung rason kung bakit hindi po tayo nagiging efficient, nagiging mature na isang Kristiyano. May mga bagay na hindi pa natin po ito isinusuko sa Panginoon at isa na yan ay ang kasalanan. Ang kasalanan na ating pong, ipungkunan tayo, inindaan tayo, kupikupan tayo na baso kagabsangan tayo na may suko-suko kinapit, agsipon ta kay kayat na dyan pela nga araminan. Kaya sa iyo, brothers and sisters, if we do not release that to God and ask God's forgiveness and help, may hirapan pa tayo sa ating journey, sa ating race. At pwede pa ito ang rason kung bakit hindi po natin matitay ngayong madanong na di goal, na di finish line. And that is why God is asking us today, inviting us, whatever things na siya pong nagdudulot ng hindrances ng ating pong paglalakbay sa ating pong spiritual na buhay,
Baso man dayta, madi nga attitude, madi nga panpanunod, dagas nga panpanunod, dagas nga aramid, madi nga relasyon, dagas nga relasyon, yapay, madi nga ribuyan, dagas nga ribuyan, dagas nga sasakuan, yung dagumabay nga dagas, when mo banbanag na may kanliwa sa ipagayatan ng Diyos. I'm very frank on this topic, brothers and sisters. I'm very frank on this topic because importante nga kakabsat na may kasama may panggapin ni Basol. Dati Basol, ating irason mo, aming umay niya ako Isus, tapos isunag at batay para kanya tayo. Tapos na tayo ni Basol tayo at mapakawan. Tapos na may kanta ni biyagag na ngayon. Yung sad ko say, brothers and sisters, sometimes we play with sin. Ayaman tayo kailangan itibasol. Kita ito yung kakabsat ni makasinga. Dahil kung imang lapad, kinyatag ni panagdakkel, panagbukas ng espirituan. So kapuna, una natin ito ay setting aside. Tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Gamit dahil ito, itimang lapad kung saan supay iti rason no apay, antayo may tuloy, iti biyag tayo ng espirituan. So I plead to you, brothers and sisters, today, as God is touching your lives today, anya, pay, hindi masapol yung isuko kanya ang Diyos. Anya, pay, hindi masapol yung ibatan. Anya, pay, hindi masapol yung adaywan. Anya, pay, hindi masapol yung iba ginamay sa apo, kastuya. Kasapulan ko, O Diyos. Kasto ibasol ko, kasto hindi ka sasaad ko at nakasapulag, hindi paramon mo, O Diyos. Brothers and sisters, tanggalin natin. Amen. Iwaksi tayo. Ipurwak tayo. Adaywan tayo. Ibati tayong nagigan. Amen? Tapos sadya na tayo kaya makapagtultuloy nga strong and focused in our Christian journey. Amen? So that is the point number 2. Point number 3. Tatlo, agbalin tayo lang nga nabilan. Kaya focus tayo di panagpamati, nung panagdalayasan tayo kakabsat ng espirituan. Point number 3, verse 2. Sabi niya, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Anong sinasabi niya dito? This is the focus and example in our journey of faith or race of faith. The focus and example. Kung natatay natin motivation and cheer, may tadya na niya. Ngem tata, dahil ito'y itabinpintas. Na may isa, agsipot ta, kasapunan tayo, i-focus tayo, ken, ehemplo tayo makabsat, iso tikit-kitaan tayo kunana, ituon natin ang ating paningin kay Jesus sa Kanya na kasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Brothers and sisters, alam niyo po ba na ang ating pong pananampalataya ay galing mismo sa Diyos? Hanggang ka nagapakin niya tayo eh. Hindi ako tayo nga pangmatingin niya tayo. He is the siya ang sa Kanya na kasalalay ang ating pananampalataya. He is the author. O, di ba? He is the author and finisher of our faith. Isuna din ang rugi dahil nga pangmatin kit isunang tumod lang hindi mangi palpas agsipot na tatta sa pulang tayo lang ti pangmati tawong paita tawong tapay mit inilangit. Tunod datan yung bilangit hanggang sa pulang ti pangmatin kagabsa. Hanggang sa pulang to nagsipot ta data jaya. Ngin kapot at data pelang ti rabaw ti daga and we are not yet in heaven. We need faith now. And good news is itong pananampalatayang ito ay mismo ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Kristo ang nagpasimula. Siya ang nagpasimula nito, kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Agyaman tayo hindi giniapos sa sipunta, siya naman nagbasol, kit babaan di parahapur na. Hallelujah. Kaya inikan na, itigundaway, pagkakataon na may salanan. Kaya dati nga pangmatik, inintid na kanya. Kit kanya yung kakabsat. Hanggang niinang yun, ni tatang yun, ni pastor, yun, sino pa yung mga nusur, tinangtid dahil yung pamating niya yung kakabsat udigat, awan sa bali nga ni Apo Jesus laing.
Palakpakan tayo ng Tiago. Amen. Tiago says, yes, He is the author and finisher of our faith. Naon niya po Jesus, there is no salvation. Sud ka po na nga, isuna ko nga, hindi pangikitaan tayo, di matmata tayo. Well, napintas nga da iti example tayo, earthly examples. That is good. Pero ang pinaka-example po natin, pagtuunan natin ang ating pong paningin, ng ating pong pananampalataya, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na namatay para sa iyo at sa atin. Amen? Hallelujah. So, siya dapat ang ating pong focus sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyano. Madami pong mga disturbances, may marami pong mga pwede pong umagaw sa ating pong atensyon. Dahil po niyan ay tayo ay nawawalay kung minsan. May mga sidetracks, sabi ko sa one time na sinabi ko sa mga estudyante, may mga sidetracks kasi. Habang nagdaldalyasan tayo ganyan, nagkabasat lang, diretso kumati pa nagkita tayo ng madadagigay, left and right, na ipagpakita tayo puso ng kaputan. Kinita tayo left, hindi sa niya. Hindi pa. Hingga na nga, adi-focus tayo, pag natin yung espirituan, adi-focus tayo na Apo Jesus, na i-divert iti sa baling. Mabaling mo worldliness, mabaling nga materialism, mabaling nga lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Dagito'y dagijay, mabaling nga mangi singawin ng mangi adayo kaniya iti napintas nga parang kita mo tumakin ni Apo Jesus. But let us always be reminded, brothers and sisters, na upang ang ating pong pananampalataya magiging strong and focus sa ating pong paglalakbay, let us focus our eyes to Jesus because He is our example. Amen? Dahil sa kagalagang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintanan ang kahiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. He is really our great example when we talk about faith. I may be a good example, yes, or you may be a good example, pero ang pinaka-great example po natin ng pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, sapagkat ang kanyang pananampalataya ay nabuyugan iti obedience. Kaya itong pananampalataya din po natin dapat ay mabuyugan mo iti panagtulog. Amen? Because faith without works is dead. Faith should be coupled with obedience. Sabi po natin, obedience. Obedience. Again, faith. Obedience. Obedience. Hallelujah. And that is the third one. And lastly, fourth point, para sa muna tayo po ay manatiling strong and focus sa ating pong paglalakbay at sa ating, hindi sabi-sabi tayo kas may isang namati kakabsat, kitday ko verse 3. Isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi tayo o kayo manglupaypay o panghinaan ng loob. The fourth point is the confidence and comfort in our journey of faith or in our race of faith. The confidence and comfort. Nagpintas ka lang sa doon natin confidence tayo. This is not, I'm not talking about self-confidence. That is self-confidence, it can fail us. At ibagi tayo kakabsat. Hindi ba ito kumpiyansa tayo na dayay finished work of Christ. Dayay nalpasan ni naramit niya po Jesus di krus. Kitayay iti confidence tayo. Nagapo ti dayay naramit na po Jesus dayay mangtedkin niya tayo di comfort. Mangliliwakin niya tayo. Kakabayatan iti panagbiyak iti rabaw ti daga. Kabayatan na dati persecutions kinya tayo na namati. Kabayatan na dati trials iti panagbiyak tayo na namati. Kabayatan na dati problems iti biyak tayo na kasmaysa na namati. Kaya dumabay yung mga padagsin kinya tayo na namati. We have confidence and comfort because Jesus Christ has done it all. Amen?
Nalpas amin dito yan para kini ako Jesus. Nailansa na ito yan. Pinadalangin na lansa na dikit nagumar pa niya ako Jesus para kini ako tatumangtid kinyata kibiyag. Si bibiyag mo ng nama. So nanyaman na yung mas pasarap na kata, nanyaman na yung mabalik yung mga lapad kinyata yung dumakdal ng espirituan, nalpas dito yan kay inabak ni ako Jesus. Amen. So mga kapsan, Jesus Christ is our confidence and He is our comfort. Niya madaging dagdalanan din at niya madaging challenges na di panagbiya. Jesus Christ is the answer. He is the answer. And the only answer. So masuna kung mati pagkamaan tayo kakabsan. Mga grandparents, senior citizens, young people, mothers, fathers, mga anak, mga bata na rito, tayo ay isa sana ng ating pong layunin. Ayan po ay maging matatag, nakatuon ang ating pong mga matang spiritual sa takbuhin ng buhay bilang isang Kristiyano. At pagkatapos noon ay at last, we can meet Jesus Christ and He will say to us, good and faithful servant. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, manatili kang matatag, manatili kang focus sa paglalakbay bilang isang Kristiyano. Kaya pakuyong kang I love you. I love you, brothers and sisters. This is the word of the Lord. God bless us all and us all stand. Amen. Madaydayo ko, O Diyos, such a wonderful opportunity to be with my brothers and sisters in the Lord. O anyaki din nga nagpintas, nga dagitin ang anak mo, O Diyos, nga may maysa kami, nagdaydayo kin ka, on the things of this world, but focus on you, O God. Focus on you, O God. Focus on you, O Jesus Christ, the perfecter, the author and perfecter of our faith. Hallelujah. Dakila ko. Kapatid, you are strong. You are focused. But that is only possible in our Lord Jesus Christ. Paniwalaan mo yan. Hallelujah. Uri ka, Panginoon, dakila ka sa umagang ito. Sa pangalan ng Jesus. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Thank you for viewing this video. God bless. And thank Thank you, you, Pastor Jeff. Thank you, Ababang, ng Namagas.